Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Kung hindi tayo aalis agad, huli na. Bilisan mo. Nanay, bakit 2 balutan lang? Nasaan ang gamit mo? Hindi na ako aalis, anak. Kayo na ang umalis agad. Kapag dumating na yung walang hiyang batang yun, huli na ang lahat. Bilisan mo, nanay. Sumama ka na sa amin. Aalagaan kita ng mabuti. Nga, nanay, paano kami makakapanatag kung maiiwan ka? Pasensya na sa inyo, anak. Noon, 1 sako ng millet lang. Ang ipinangakit ko sa inyo. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng tahimik na buhay. Pero hindi ko inakala na si Chi. Pasensya na sa inyo, anak. Kasalanan ko ang lahat. Pero, kahit gaano siya kapilyo, siya pa rin ang anak na galing sa aking sinapupunan. Kung aalis ako, paano siya mabubuhay? Na mag-isa. Nanay, Huwag kang umiyak. Ayoko lang na mahulog kayo sa kamay ng mga tulisan. Lumabas kayo. Humanap ng mabuting lalaki. At mag-asawa. Wala nang natira sa bahay na ito. Ito ay iniwan sa akin ng ama mo. Kunin ninyo ito. Umalis na kayo agad. Ito ang palatandaan ng pag-ibig sa iyo ng ama mo. Hindi namin ito pwedeng tanggapin. Yang Brewer, kayo. Anong ginagawa ninyo? Pilak na hairpin. Zhou Qi, ibalik mo kay nanay ang hairpin. Hindi na ako tatakas. Sasama ako sa iyo para harapin ang mga tulisan. kung kailangan mong magbayad ng utang, ipagbili mo na lang ako. Huwag mong ipagbili si ate. Anong kalokohan yan? Tara, tumayo na kayo. Mahalagang bagay ito ni nanay. Anong gagawin ko rito? Nanay. Ingatan mo ito. Chi, anak. Ikaw. Gutom ka na siguro? Tingnan ninyo, ano ito? Hugo, Dagdag na 10 sa halaga ng pagkamangha ni Liang Euro. Dagdag na 10 sa halaga ng pagkamangha ni Mai Niang. Dagdag na 10 sa halaga ng pagkamangha ni Liang Yang Yang. natitirang halaga ng pagkamangha, 30. 30 na agad ang halaga ng pagkamangha? Inay, totoo nga, manok gubat ito. Nakakuha ang asawa ko. 4. Ngayon sa bundok, Wala nang natitirang balat ng kahoy na nguyain. Saan mo nakuha ang manok gubat na ito? Nangutang ka ba sa mga usurero? Hindi pa ba sapat na ako lang ang ipinagbili mo? Kailangan pa bang ibenta si inay at ang kapatid ko, kay Luo Sanpao? Anong ibebenta? Itong manok gubat. Ako ang hamuli nito sa bundok. Matagal na tagtuyot. Sa bundok, wala nang kahit isang damo. Isang sugarol ang pumunta sa bundok para manghuli ng manok. Akala ko ba't kung ano, hindi mo kinuha ang aguhon ni inay. Yun pala, may utang ka na naman sa impyerno. Gino, pakiusap, isoli mo na ang manok. Huwag ka nang mangutang sa mga mapagsamantalang sugal. Kung kailangang pantubos, ako na lang ang ipagbili. Ako, ito na lang ang kakainin ko. Hoy, Brewer. Mamamatay ka kapag kinain mo ang luwad na ito. Ako talaga ang hamuli ng manok na ito, at hindi ako ng utang. Sinusumpa ko, hindi na ako susugal. At hindi ko kayo ipagbibili para pantubos. Inay, narinig ninyo ba? Sinabi ng asawa ko na hindi na siya susugal. At hindi niya ipagbibili si ate para pantubos. Yang mga salitang yan, ilang beses na niyang sinabi kay inay. Ano ang nangyari? Gaano kabagsik ang dating katauhan ko, para mawala ng pag-asa ang pamilya? Yang, alam kong galit ka sa akin. Alam kong hindi ka naniniwala, pero isipin mo. Para sa tulad kong tao, sino pa ang magpapautang sa akin ng malaking interes? Inay, ate, naniniwala ako sa asawa ko. Masunurin talaga si Brewer. Kung ikaw nga ang hamuli ng manok na ito, bakit hindi mo nalang ipagbili para kumita ng pera, at bayaran ng utang sa sugal? Tama si Yang Yang. Ang pera sa mga bandido, hindi na pwedeng patagilin. Tanggang dating ako. Naisahan ako ni Luo Sanpao, ang hepe ng Qingfeng Port, at muntik ko nang maipagbili ang asawa ko. Sa buhay na ito, walang sino mang makakagapi sa akin. Kung ipagbibili itong manok, ano ang kakainin ninyo? Huwag kayong mag-alala, kung dumating man si Luo Sanpao, ang mga bagong at lumang utang na ito, sabay kong sisingilin sa kanya. Huwag kayong tumayo dyan. Gutom na kayo, di ba? Lulutuin ko itong manok para sa inyo. Yung pagluluto na natutunan ko noon, ngayon ko ipapakita. Tiyak na magugustuhan nila ang lasa.
Inay. Inihaw na manok. Ano kaya ang lasa? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakain yan. Itong pasaway na anak. Baka nabunggo ang ulo niya. At nagbago na talaga. Ito pa ba yung sa akin at kay Ruwer ay puro bagbog at mura lang ang sugarol. Halika na, halika. Inihaw na manok. Chowchi, bakit mo inihaw lahat ng 4 na manok? Ang labis naman ito. Ano ba yan? Wala pa yan. Sa hinaharap, ito na ang pinakamababang pamantayan ng 3 kainan natin sa isang araw. Umupo ka. Ang sarap, malutong sa labas, malambot sa loob, ang bango. Kailan pa siya naging ganito kagaling? Hindi. Kakaiba ito. Masarap ba? Walang lason. Kain ka na. Gaano ba kasama ang dating katawan mo? Kaya ganito na lang ang galit ni Liang Yang? Mahal, pwede ba akong kumain ng isang buong manok? Siyempre naman. Ang manok na ito, isang manok bawat isa sa atin. Huwag kang bababa hanggat hindi nauubos. Kumain ka na. Inay, halika, kain ka rin. Kain. Daksil kang kumain. Kain ka, inay. Kain ka, inay. Parang panaginip lang. Inay, tahiin ko lang ang damit ko. Hoy! Ruwer, huwag mo nang tahiin ang sirang damit. Bibili ako ng bago para sa'yo. Totoo ba? Hindi pa ako nakakasuot ng bagong damit. Huwag kang maniwala sa kanya. Saan siya kukuha ng perang pambili ng bagong damit? System, 2 kipaw. Isang damit para sa matanda. I convert ka agad. 3 hanay ng damit pambabae. Matagumpay na na-convert. Nagamit ang 10 puntos ng halaga ng pagkamangha. Natitirang halaga ng pagkamangha, 20. Tingnan nyo ito. Ito. Ay ano? Bagong damit. Ang iyo. Ang iyo. P*** ka. Bakit walang halaga ng pagkagulat dito? Sistema, anong nangyayari? Bagay na pagkamangha. Naabot na ang pinakamataas na halaga ng pagkagulat na maaaring makuha. 10 puntos lang bawat tao bawat araw. May ganitong bug pa pala? Hindi ba ako nananaginip? Bagong damit talaga. Kurutin mo nga ako. Damit na seda. Jouchi, sabi mo wala kang ginawa, na ipinagbili mo ako sa tambakan ng mga tulisan. Ito naman, pugo, tapos bagong damit pa. Saan mo nakuha ang pera para sa mga ito? Ako. Hindi ko naman masasabi sa kanila na galing sa sistema, di ba? Ang perang ito ay panalo ko sa sugal noong nakaraan. Pero yun na ang huli. Sumpa ko, hindi na ako susugal muli. Kahit na perang panalo sa sugal, hindi dapat ganoon ang paggastos. Nauubos na ang bigas. Isang damit na seda ay katumbas ng 3 buwang pagkain. Isolay mo na ito. Yang. Anong isolay? Tanggapin nyo na ito at isuot ng maayos. Ang problema sa pagkain, ako ang bahala. Ayaw mo rin namang, si Ina at si Ruwer ay hindi pa nakakasuot ng bagong damit sa buong buhay nila, di ba? Parang nagbago na talaga siya. Naging maalalahanin na siya sa amin. Pugo, masarap na pagkain. Ngayon naman, bagong damit. Baka naman, nagbago na talaga siya.
Ek, subukan natin ang bagong damit. Ek, ano sa palagay mo kapag nakasuot na tayo ng bagong damit? Baka sakaling bigyan tayo ng pansin. Handal na kapatid. Isang bagong damit lang. Nakalimutan mo na ang sakit. Lalamig na ang tubig. Maghilamos ka na. Pero, nagbago na talaga siya. Baka naman, mamayang gabi. Itigil mo na yung iniisip mo. Sasabihin ko sa'yo. Si Zhao Qi ay isang. Bakit hindi pa kayo tapos? Ang ganda ng katawan. Ang haba ng mga binti. Zhao Qi, sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Lumabas ka na. Ako. Hindi ko alam na kayo ay naliligo. Lalabas na ako. Hindi siya umimik. Lumabas na lang siya. Baka naman, tama nga ang sinabi ni Ruer. Nagbago na talaga siya. Gabi na. Hindi pa rin sila tapos maligo. Mukhang hindi nga talaga sila nakasuot ng bagong damit. Mula ngayon, dapat kong tratuhin sila ng mabuti. Ganito kaganda, kambal na asawa. Sino ang makakatiis nito? Yung lalaki dati, baka bulag. Hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi ako magsasawa. Paano ako magsasawa? Kahit habang buhay, hindi ako magsasawa. Sa nakaraang buhay, isa lang akong mahirap na binata. Ganitong kagandang babae, sa cellphone ko lang nakikita. Ngayon, mabuti pa. Biglang may dalawa, parang panaginip lang. Sinabi niya. Habang buhay niyang titingnan. Ito pa ba yung ayaw sa amin at nagsasabing malas kami? Dito ka na lang sa bahay. Kami, babalik ka agad. CJ, Maghihintay ako. Maaga kayong bumalik. Pagkatapos ng magulong araw, ang dalawang asawa ko ay medyo nagustuhan na rin ako. ate, gabi na. Saan tayo pupunta? Kaninang hapon, nakapulot ako ng ilang itlog ng ibon. Natatakot akong agawin niya. Kaya itinago ko sa damuhan sa harap. Sino ba naman mag-aakala na bigla siyang nagbago ngayon? Binigyan pa kami ng bagong damit at ng karne. Kaya naisip ko, bigyan siya ng egg custard. Ibig sabihin, pinatawad mo na siya. Mamayang gabi. Mga kapatid na babae, ang ganda ninyong dalawa. Hindi na kayo makapaghintay hanggang bukas. Ngayon pa lang, gusto nyo nang magpakasal. Mga tulisan. Ano ang gusto ninyo? Kung gagalawin ninyo ang kapatid ko, kung magkakagulo kayo, sisiga ako. Lahat ng tao sa baryo ay tumakas na. Kahit sumigaw kayo ng malakas, wala ring mangyayari. At saka, bukas, kayong dalawa ay kusang akyat sa bundok para maglingkod sa aming pinuno. Tingnan mo ito. Sayang ang pagpunta natin. Tingnan mo ang suot nila, ang mga damit na ito. Mas maganda pa ito kaysa sa dala natin. Talagang magaling si Zhao Qi. Bagong damit. Makinis na binti. Kapag nakita ng pinuno, siguradong masisiyahan siya. Hugo, bagong damit. Kaya pala bigla siyang naging mabait. Zhao Qi. Ipinagbibili mo pala kami. Pinatayo ako rito ni Yang Yang. Baka naman. Ang masayang buhay ko bilang si Zhao Qi ay magsisimula na. Ang katawan ng orihinal na may-ari, ayos din pala. Pero kailangan ko munang magpainit-init.
Nandyan ka na. Ang gabi na, huwag kang laging nakasimangot, masama yan sa balat. Tayo, matulog na tayo ng maaga. Hindi ikaw, bakit mo ako sinuntok? Zhao Qi. Akala ko talaga, nagbago ka na, pero mula simula hanggang katapusan. Sa huli, isang palabas lang pala ang lahat para sa akin at kay Ruer. Ipapakete mo lang pala kaming dalawa, kay Luo Sanpao, hindi ba? Anong kalokohan yan? Mga asawa ko kayo, paano ko kayo ipagbibili? Hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Umalis ka, lumabas ka, Saan ka pupunta? Ruer. Lumabas ka, lumabas Hindi. na. Mahal, makinig kayo sa akin. Ipaliwanag ko. Sige na. Yung pagkakataong hawak-hawak ko na, nawala na lang bigla. Gagaw talaga yung dating may-ari. Hayaan mo na, ang mga bagay na ganito, dapat pag-isipan ng mabuti. Lumabas ka. Kasalanan talaga ng dating may-ari, napakagagaw niya. Kaya ngayong gabi, sa kubo na lang ako matutulog. Kahit na may sistema ako, at hindi ako magugutom. Nasa gitna pa rin tayo ng kaguluhan. Pwede bang ipagpalit sa sistema, ng mga sandata o kung ano pa? Halimbawa yung umiilaw ng asol, yung Gatling. Kasalukuyang balanse ng shock value, 20. Para ipagpalit ang Gatling, kailangan ng 100 shock value. Kulang ang shock value. Meron pala talaga nito, kulang pa ng 80. Makukuha ko na. Yung mga tao dito sa nayon, lumikas na lahat, walang tao dito. Saan ako kukuha ng shock value? Sige, matulog muna ako, pagkagising ko bukas. Pupuntahan ko muna sila para pakainin. Dapat ko silang ilayo dito. Tutulungan kita. Nasaan yung mga chomsam na binili ko para sa inyo? Bakit naman? Lumang damit na naman ang suot ninyo? Alam ko, galit pa rin kayo sa akin. Huwag kayong magalit. Pupunta ako ngayon sa bundok para kumuha ng 2 maliit na baboy ramo. Gagawa ako ng lechon para sa inyo. Hintayin ninyo ha. Lechon. Sa palagay ko, pupunta siya sa bundok para humingi sa mga tulisan ng pabuya para ibenta tayo. Kahit mamatay ako ngayong araw, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Sistema, ipagpalit mo ako ng 2 maliit na lechon. Naipagpalit na para sa host ang 2 maliit na lechon. Nagastos ang 8 shock value. Natitirang shock value, 12. Babala, nasa panganib ang pamilya ng host. Golden Pupil, buksan. Mga tulisan, naglakas loob kayong gapyusan ng asawa ko. Sistema, tulungan mo akong ipagpalit ng 1 sandata para sa pagtatanggol. Kasalukuyang balanse ng shock value, 12. Pwedeng ipagpalit ang bulletproof vest. Magkakagastos ng 10 shock value. Ipagpapalit ba? Bulletproof vest. Sa panahon ngayon, mga baril at kanyan lang ang gamit kapag may bulletproof vest ako. Hindi ba't hindi na ako talunin? Ipagpalit. Ipinagpalit ang isang bulletproof vest. Nagastos ang 10 shock value. Natitirang shock value, 2. Luo Sanpao, naglakas loob kang galawin ng asawa ko, naghahanap ka ng kamatayan. Ay naku, hindi mo ba sinabi na si Zauki ay bibigyan sila ng bagong damit? Nasaan ang damit, boss? Kagabi, nakita ko talagang suot nila, yung tela. Parang sutla. Kalokohan. Sutla ang tawag dyan, sa araw ng kasal. Papasuotin ko ba ang mga asawa ko ng sirang damit? Kung kumalat ang balita, wala na bang mukhang maiuwi? Boss, huwag kang magalit, yung bagong damit na inihanda mo. Nandito, inihanda ko. Kukunin ko na. CJ! Mga binibini, huwag kayong mag-alala. Hintayin natin ang kapatid ko na dalhin ang bagong damit. Ako, ang asawa ninyo, ang magbibihis sa inyong dalawa. Boss, nakikiusap ako sa iyo. Maging mabait ka naman, at patawarin mo ang manugang ko. Inay. Sinabi mismo ng anak ko, na hindi na niya ipagbibili ang asawa. Inay, bakit ka naniniwala kay Zhao Qi? Yung tao na yon, sinabing aakyat siya, para manghuli ng baboy para sa amin.
Pero ang totoo, pinapanta niya sila para hulihin kami ng kapatid ko. Kung hindi, bakit hindi siya nagpakita? Diyos ko. Bakit ang pamilya Zhao ay nagkaroon ng ganitong suwail na anak? Boss, kung kukuha ka, ako na lang ang kunin mo. Huwag ang ate ko. Huwag. Umalis ka dyan. Nakakabagot ang mag-isa. Bitawan mo ako. Gusto kong maglaro, kayong magkapatid. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Narinig kong si Zauki ay 3 taon ng kasal sa inyo, pero hindi pa kayo nahipuan. Ngayon, subukan ko kung bago pa. Luo Sanpao. Bitawan mo ang kapatid ko. Kung gagalaw ka pa, magpapakamatay ako dito. Natatakot na ako. CJ, magpakamatay ka. Pag alis mo, pagkatapos papayagan ko ang mga tropa ko. Nagagahasain ang matandang ito. Huwag. Huwag kang lumapit. Huwag. Huwag kang lumapit. Huwag. Umalis ka. Inay. 8, tingnan ninyo. Sinundo tayo ng asawa ko. Para protektahan kami, nakipag-away siya sa mga tulisan. Zauki, hindi lang hahawakan ang nanay mo. Gagalawin ko pa ang asawa mo. Sa harap mo. Mamatay ka. Here, Zhou Qi, asawa. Ako ay lalaban sa iyo. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Ngayon din papuntahin kita para samahan ang anak mo. Inay. Ang sakit. Itong bulletproof vest. Bakit hindi sa ako pang sakit? Multo. Binabati kita, 3 katao ang nabigla. Nakakuha ka ng 30 puntos ng pagkamangha. Natitirang puntos ng pagkamangha, 32. Mukhang takot na takot silang lahat. 3 lang ang nabigla. Para sa karamihan ang takot. Ay mas malakas kaysa pagkamangha, kaya hindi makapagbigay ng tumpak na hatol ang sistema. Ikaw. Sige na nga. Anak ko. Inay, hindi patay ang asawa ko. Buhay pa ang asawa ko. Mahal, inay, ayos lang ako. Matibay ang buhay ko. Hindi ako mamamatay. Ano ba yan? Kahit na, hindi siya mapatay. Boss, siguradong hindi mo tinamaan yang hayop na yan. Ako na. Hindi masakit. Ano nangyayari? Binabati kita, 1 tao ang nabigla, nakakuha ng dagdag na 10 puntos ng pagkamangha. Parang binibigyan lang nila ako ng puntos ng pagkamangha. Luo Sanpao, huwag kang tumigil. Hindi ba't gusto nyo akong patayin? Halika, tuloy lang. Dito sa akin. Boss, ako na. Ang sarap. Binabati kita, 1 tao ang nabigla, nakakuha ng dagdag na 10 puntos ng pagkamangha. Ganun lang? Hindi kaya? Parang pinapahilot lang nila ako Halika, tuloy. Hindi ako naniniwalang hindi ka tatablan. Mga kapatid, magkarga kayo at sabay-sabay tayong bumaril. Bumaril kayong lahat. Halika. Binabati kita, 1 tao ang nabigla. Nakakuha ng dagdag na 10 puntos ng pagkamangha. Binabati kita, 1 tao ang nabigla, nakakuha ng dagdag na 10 puntos ng pagkamangha. 1 tao ang nabigla, dagdag na 10 puntos ng pagkamangha. Natitirang puntos ng pagkamangha, 82. Puntos ng pagkamangha, 122. Binabati kita, 1 tao ang nabigla, dagdag na 10 puntos ng pagkamangha. Natitirang puntos ng pagkamangha, 132. Inay, Ayos lang ang asawa mo. Parang demonyo. Tapos na ba kayo? System. Gusto kong i-exchange ang Gatling gun. Matagumpay na na-exchange ang Gatling gun. Nagastos ang 100 puntos ng pagkamangha. Natitirang puntos ng pagkamangha, 32. Ngayon, ako naman. Hahaha. Zauki, kahit anong himalang martial arts ang pinag-aralan mo, masamang kulto man yan na hindi tinatablan ng patalim o bala. Hindi ako pinanganak kahapon, gagamit ka lang ng piraso ng bakal na yan para patayin ako. Akala mo ba tanga ako? Itong basurang bagay na to, gusto mo kaming patayin? Hahaha.
Hinamak mo ang gatlang ko, tinawag mong piraso ng bakal? Ipapakita ko sa inyong mga tulisan kung ano ang ibig sabihin ng pag-wipe out sa isang hukbo. Anak, huwag kang magpakagago. Narinig mo ba? Kahit ang sarili mong ina ay hindi naniniwala sa piraso ng bakal na hawak mo na kayang mag-wipe out ng hukbo. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Sa mundong ito, ang Lian Zhu Huchong lang ang kayang mapaputok ng 5 bala ng sunod-sunod. Lahat ng iba, basura lang. HMPH. Ang Lian Zuho Ochong, sa harap ng gatlang ko, ay parang dumi lang. Mga kapatid, narinig niyo ba? Sabi niya, ang piraso ng bakal na hawak niya ay mas malakas pa sa Lian Zhu Huchong. Naniniwala ba kayo? Boss, itong gago na to, nagmamalaki lang siya dahil sa suot niyang kakaibang damit na hindi tinatabla ng bala. Ginugulo lang tayo nito. Damit na hindi tinatabla ng baril. Sa lahat ng pinagnakawan ko, sa buong rehiyon, hindi pa ako nakakita ng ganoong kagandang bagay. Dapat sa akin yan. Ano? Gusto mong agawin ng bulletproof vest ko? Hindi kita kayang patayin. Pero siya, maayos mong hubarin ang damit at ihandog sa akin. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Hindi. Minsan, sinigawan ko siya. Pero hindi man lang siya nagdalawang isip at sinalo ang bala para sa akin. Ayos ka lang ba? Bakit ka ganoon katanga? Kung may nangyari sa'yo, paano na ang nanay at si Ruwer? Nangako ako sa'yo na ipagtatanggol ko kayo habang buhay. Tinutupad ko ang pangako ko. At saka, nakasuot ako ng bulletproof vest. Ayos lang ako. Ang magandang bagay na yan, dapat sa akin. Luo Sanpao, humarap ka sa babae ko para manakot. Walang makakaligtas sa inyo ngayon. Nakatayo kaming lahat dito. Hindi ako naniniwala na ang bakal mong yan ay kayang pumatay ng tao. Halika, patayin mo nga kami ng isa. Hindi pwede yon. Impossible. Sa buong mundo, may sandata pa bang mas malakas kaysa sa repeating fire gun? Luo Sanpao. Ngayon, ikaw naman ang turno. Ginoong Zhao, kahabagan po, Ginoong Zhao, hindi na po ako ulit. Hindi na. Habang niyo po ang buhay ko, mula nang galawin mo, ang pamilya ko, ikaw, ay dapat nang mamatay. Hindi. Ginoong Zhao, hindi na po ako ulit kailanman. Ituring niyo na lang akong hangin na pinalabas. Sa susunod na buhay na lang. Zhaoqi, huwag kang magmalabis. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang tunay na boss sa likod ng aming King Feng Fort, si Commander Yuan. Kung patayin mo ako, buong pamilya mo ang kasama kong mamamatay. Nang babanta ka pa sa akin? Ha? Hindi banta. Totoo yan. Sa tulong ng mga dayuhan, sino pang warlord ang hindi? Magbibigay galang kay Commander Yuan. Ikaw pa ang maglalakas loob. Para siyang nag-iba na talagang tao. Inay, ang galing ng asawa ko. Luo Sanpao. Ngayon, talagang ikaw na ang turno. Here, huwag mo siyang patayin. Kung papatayin mo siya, wawakwak ang buong pamilya natin. Ang 12-12 ng tauhan niya, at ang mga dayuhan. Talagang papatayin tayong lahat. Yamang si inay ang humihingi ng awa para sa kanya. Hindi na rin ako makakapagpataw ng parusang kamatayan. Pero, kailangan siyang magbayad. Sa paghamak kay inay at sa dalawa kong asawa, magbabayad siya. Luo Sanpao, kung hindi dahil sa pagmamakaawa ni inay para sa'yo, namatay ka na sana ngayon. Pero maaaring ma-exempt sa parusang kamatayan. Hindi makakaiwas sa parusang buhay. Leyes, Ang mga mata ko, kung maglakas loob kang magpakita sa harap ko ulit, gagawin kong libis ang inyong Ching Feng Chai. ang mga mata ko. Zhaoqi, hintayin mo lang. Kapag nakabalik na ako sa aming kampo at nakapag-ipon ng mga tauhan, pupulbusin kita, gagawin kitang giniling. Inay, mali ang anak mo noon. Gago ang anak mo. Pero mula ngayon, hindi na mauulit ang anak mo. Sisiguraduhin ng anak mong protektahan kayo. Hindi ko na kayo pahihirapan pa. Anak, lumaki na ang anak ko. Here, naniniwala ang nanay mo sa'yo. Tumayo ka. Mahal. Ikaw, anong tawag mo sa akin kanina? Mahal. Ang pangunahing asawa. Ibig sabihin, pinatawad mo na ako? Mahal, pagligtas ng bayani sa dalaga, matapang na paglaban sa kaaway. Tama ba? Dapat may gantimpala to, di ba? Ayaw ng ate. Ako na.
Mas mabuti pa si Ruer. Mahal, sa susunod, pwede ba? Huwag mong sasabihin sa ibang lalaki. 3 taon na tayong kasal. Hindi mo kailanman. Hinawakan kaming magkapatid. 3 taon ng kasal. Hindi ko kayo hinawakan. Ikaw, iniisip mo na malas kami. Nang inuwi mo kami, laging talo ka sa sugal. Sa loob ng 3 taon, ayaw mo pa rin. Pumasok sa kwarto namin. Kaya kayong dalawa, mga birhen pa rin, babae. Hindi pa kami nagkatuluyan sa kama. Ito, ang dating may-ari ng katawang ito ay talagang tanga. Kambal na napakaganda, ni minsan, hindi niya ginalaw. Napakalaking swerte, ang bumagsak sa ulo ko. Ang ganda nila, hindi hihigit sa mga artista ng ika-21 siglo. Kung isusuot pa nila ang uniforme ng flight attendant. Doon talaga mas masarap tingnan. Mahal, ano nang pinangungusap mo? Sa loob ng 3 taong ito, ikaw lang ang lalaki sa amin. Hindi kami kailanman nagtaksil sa'yo. Encantada, paano ko kayo pagdududahan? Ang init ng kamay mo, mahal. Ang tingin niya sa amin, parang iba na talaga. Gutom na kayo? Nakakuha pa ako ng 2, yung mga big. Kakain na tayo. Nawala. Siguro, nung nagpaputok kanina, natakot sila at tumakbo. Tama, sunduin ko. Mag-iihaw tayo ng lechon. Golden pupil, buksan. Ang bilis tumakbo, halika rito. May sistema ako, akin ang mundo. Luo Sanpao, anong laban mo sa akin? Pero nung siya'y, nabulag ko sa isang mata, tiyak na hindi siya titigil. Paano kung gamitin ko itong paraan ng pagkuha mula sa malayo, para maubos ang kanyang kuta? Golden pupil, buksan ulit. Dito sa kuta ng mga tulisan. Bakit walang tao? Ito. Sa panahong ito ng tagutom, saan niya nakuha ang napakaraming kayamanan at ang napakaraming baril? Ilan kaya ang biktima niya? Akin na yan. Yaman na, mayaman na ako, ha. System, mayroon bang anumang bagay na mahiwaga na makakapaglagay ng mga ito? Maaaring palitan ng host ang storage ring. Storage ring. Palitan. Ang storage ring ay nangangailangan ng 12 puntos ng shock value. Palitan ba? Palitan. Matagumpay ang pagpapalit, kasalukuyang shock value. Balanse ay 20. Alis na. Itong sing-sing. Nakasusunod sa kagustuhan ko. Ayos. Uuwi na. Para kay inay at sa asawa. Gagawa ako ng lechon de leche. Tara, maghanap ng tauhan, maghiganti tayo. Nasaan ang aking kayamanan? Sino ang kumuha ng aking kayamanan? Boss. Putang ina mo, paano ka nagbantay dito? Nasaan ang aking kayamanan? Boss, hindi ko rin alam. Sabihin mo, Baka si Zhao Qi, nang kakaunti ang tao sa kampo, pumasok at tinakaw yon. sabi ko na, isang lasenggot sugarol. Saan kumuha ng pera para sa mabibigat na armas? Ninakaw pala ang pera ko, pinatay ang mga kapatid ko, binulag ako. Zhao Qi, hindi kita patatawarin hanggang sa kamatayan. Pumunta ka, sabihin mo kay Vice Chief na magdala ng mensahe. Para kay Marshal Yuan, sabihin mo sa kanya na si Zhao Qi ay may isang bagay na hindi tinatablan ng bala at mayroon ding isang sandata na mas malakas pa sa rapid fire gun. Papuntahin niya rito ang mga tauhan niya. Gusto kong mamatay siya. Opo, boss. Boss, nakausap ko na si Marshal Yuan. Bukas, papasok na siya sa Luoxian County. Ngayon, pati ang county magistrate ay tumakas na. Ang Luoxian, mula ngayon ay magiging teritoryo na ng King Feng Stronghold. Sinadya kong bumalik dito para humingi ng baso ng alak bilang pagbati. Nasaan ang ginto? Nasaan ang mga butil? Nasaan ang mga bala? Saan napunta ang lahat ng damit? Vice Chief, si Zhao Qi po. Samantalang abala ang chief sa kasal. Inubos niya lahat. Zhao Qi. Isang lasenggot sugarol.
Paano niya nagawang nakawin ang base natin? May dala siyang isang napakagandang bagay na hindi tinatabla ng bala. Kung hindi, paano nabulat ang mata ko? Ibig sabihin, kung makuha lang natin ang bagay na yon at ihandog kay Marshal Yuan, sa hinaharap hindi lang sa Luoxian, kundi maging sa buong Shangtan, makakapamasyal tayo ng palalo. Sakto, magagamit na natin ang mga bagong armas na ibinigay ni Marshal Yuan. Kahit na kailangan pang mag-aksaya ng buhay, marami, kailangan nating mabawi ang bagay na yon at lahat ng kanyang ninakaw at ibalik lahat dito. Boss, ipag-utos mo, magtipon ang buong kampo, lusubin ang pamilya Zhao, patayin at kunin ang mga gamit. Opo. Matagal na rin akong hindi nakakain ng lechon. Inay, Yang, Brewer, halika, kain na tayo ng lechon. Talagang lechon. Hindi pa ako nakakatikim nito kailanman. Pero, paano kakainin ang buong ito? Siyempre, malalaking kagat lang. Tuturuan ko kayo. Kung ano ang ibig sabihin ng 3 subok, 1 buong lechon. Ito talaga ang lasa. Sarap. Bakit hindi kayo kumakain? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakain ng ganito. Inay, marami pang bagay na hindi mo pa natitikman. Sa hinaharap, halika, upo, upo, upo. Sabay-sabay tayong kumain. Noon, kahit ang mga puto ay hindi namin makain. Ngayon, tagutom. At may gulo pa. Lahat sa nayon ay tumakas na. Pero tayo, nakakakain pa rin ng karne ng husto. Parang panaginip lang. Mahal, bukas, makakakain pa ba tayo ng karne? Huwag kang magsalita ng ganyan, Brewer. Kahit nakakain tayo ng karne ngayon, pero mahal, hindi naman araw-araw may nahuhuling hayop. Brewer, gusto mo bang kumain ng inihaw? Ano ang inihaw? Kapag nakapasok na tayo sa lungsod, ipapakita ko sa'yo kung ano ang inihaw. Inay, 8, narinig ninyo ba? Sabi ni Mahal, dadalhin niya tayo sa lungsod para kumain ng inihaw. Mahal, bakit bigla na lang tayo pupunta sa bayan? Siyempre para kumita ng mas maraming puntos ng pagkamangha. At saka, ngayon sa bahay, wala na tayong makain. Kahit pumunta tayo sa bayan, saan tayo kukuha ng pambili ng inihaw? Huwag mo nang lokohin si Brewer. Sinong nagsabing wala tayong pera? Tingnan ninyo. Ano ito? Mahal, saan mo nakuha ang gintong bar na ito? Siyempre, galing sa Qingfeng Stronghold. Ibig mong sabihin, ito ay ninakaw mo mula sa mga tulisan. Tama. Hindi lang ito. Inubos ko ang lahat ng imbakan sa Qingfeng Stronghold. Nasa bahay ni Tia Wang sa tabi. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Inay, 8, halika kayo. Totoo, hindi tayo niloloko ni Mahal. Ang dami dito, ng ginto at pilak at mga alahas. Mahal, ang laki ng kahon ng alahas na ito. Paano mo ito dinala? Sa loob ng bahay na ito. Ay, buti na lang kanina ay kumuha ako mula sa storage ring ng isang kahon ng alahas. Iniwan ko ito sa bahay ni Tia Wang. Kung hindi, mahirap magpaliwanag. Ako, sasabihin ko sa'yo, habang tirik ang araw, bitbit ko ang malaking kaong ito. Ay, huwag na nating pag-usapan. Kayong dalawa, mag-ayos na kayo ng gamit. Umalis na tayo rito. Brewer, halika, umalis na tayo. Here. Pinatay mo ang mga tulisan.
Binulag mo pa ang kanilang pinuno. Ngayon, nakakuha ka pa ng ganito karaming pera. Kapag nalaman nila ito, ang buong pamilya natin ay talagang wawakwak. Huwag kang mag-alala, ina. Ang mga tulisan na yon, hindi ko sila pinapansin. Kier. Alam kong may kakayahan ka, pero ang perang ito, hindi natin dapat kunin. Anak, huwag na nating tingnan to. Magmadali tayong umalis. Mangahas kang nakawin ang aking bodega. Walang makakatakas ngayon. Hala, mahal. Kanina, nasa bundok kami, at nakita namin si Luo Sanpao, na may daladalang daan-daang tao, papunta rito sa atin. Ano nang gagawin natin? Kung ako lang mag-isa, kayang-kaya ko sila. Pero kasama ko si Ina at si Naruer. Hindi ako pwedeng mag-risk. Sige na, umalis muna tayo. Ganito. Umalis muna kayo. Ako ang magbabantay. Mahal, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Bilis, bilis. Alis na. Sige, umalis na kayo. Naalala ko, sinabi ng system na to dati, kapag umabot na sa 500 ng shock value, makakasali na sa raffle. Kung pupunta tayo sa Luoxian County, ang pag-abot sa 500. Madali lang yun. Sakto, subukan natin kung anong magandang bagay ang maibibigay ng system na to sa akin. Ina, mga asawa ko, papunta na ako. Makinig kayong lahat. Hukayin nyo ang lupa hanggang 3 talampakan. Hanapin nyo ang mga alahas. Boss, second boss. Nakita namin sa bahay ng mga Lin ang kahong ito para sa mga alahas. Buksan nyo. Walang laman. Zauki. Kung hindi kita mapapatay, hindi na ako tao. Kuya, Dahil marami siyang daladalang ginto at pilak, hindi siya makakalayo. magpapadala na ako ng mga tao para habulin siya. Sa pagtakas namin papuntang bayan, nakakita kami ng napakaraming bangkay, pati mga bata. May mga kagat pa sa katawan. Ganito ang buhay sa panahon ng gulo. Mga bangkay ng nagugutom na tao saan man. Ang mga tao, para lang makakain, nagpapalipat-lipat ang tirahan. Namamatay. Walang maging huling hantungan man lang. Akala ko, ang pagkain ng tao sa kapwa-tao. Pampaganda lang sa mga aklat ng kasaysayan. Hindi ko inakalang totoo pala. Sa nakaraang buhay ko noong ika-21 siglo, matiwasay at payapa ang bansa. Reklamo ng reklamo pa ako sa kapalaran ko. Napakasama ko talaga. Sa paglalakbay natin, nakailang bangkay na tayong inilibing. Napakarami. Hanggang kailan pa tayo maglilibing? Mahal, mahal, gumagalaw yung bangkay doon. Tubig. Tulungan mo ako. May lagnat siya. Kung hindi natin siya aalagaan, baka hindi na siya mabuhay hanggang sa pagtatapos ng araw na ito. Mahal, wala tayong dala. Ni tubig ni gamot, hirap na nga tayong alagaan ang sarili natin. Baka, umalis na lang tayo. Dahil nakita na natin siya, kailangan nating tumulong. Sistema, mayroon ka bang gamot? Pwedeng i-exchange ang Agua de Vida, gagamit ng 10 puntos ng halaga ng pagkagulat. Agua de vida. Pwede ba yan para iligtas siya? Ang Agua de Vida ay nakakapagpalakas ng katawan, at nakakagamot ng lahat ng uri ng sakit. I-exchange mo na agad? Matagumpay na na-exchange. 10 puntos ng halaga ng pagkagulat ang nagamit. 10 puntos na lang ang natitirang halaga ng pagkagulat. Mahal. Saan mo nakuha ang tubig na ito? Ito ay, nadampot ko lang sa daan kanina. Mahal, nauuhaw din ako. Oh. Heto. Brewer, huwag kang basta-basta uminom. Malapit na tayong makarating sa bayan. Ayoko, gusto kong uminom ngayon na. Inay, pakiramdam ko, nawala ang lahat ng pagod sa katawan ko.
Parang bumalik ang lakas ko. Nahihibang ka na yata sa gutom. Nangangarap ka na lang. Mahal, binigyan mo na siya ng tubig. Malaking tulong na yun. Mamamatay din naman siya sa lalong madaling panahon. Maligayang pagdating, host. Dagdag na 10 puntos ng pagkagulat. Natitirang puntos ng pagkagulat, 20. Salamat po sa pagligtas ng aking buhay, boss. Mula ngayon, ang buhay ko ay sa inyo na. Tumayo ka na. Ano ang pangalan mo? At saka, ano ang nangyari? Sa buong daan, bakit ang daming bangkay? May nangyari ba sa unahan? Ako si Yang Lei. Dati akong hepe ng security corps ng Luoxian County. Sunod-sunod na taon ng taggutom. At saka nagkagulo pa ang mga warlord. Walang maibigay na bigas ang munisipyo, ang alkalde ng bayan. Walang hiya, dinala ang mga sundalong panggwardya. Sinunog ang bayan at ninakaw ang bigas. Sa huli, iniwan pa ang bayan para lang tumakas ang 100,000 biktima ng sakuna. Sa bandang huli, 50,000 na lang ang nabuhay. Bala ko sanang humingi ng tulong sa Zhou County, pero hindi ko inaasahan. 50,000 biktima ng sakuna. Kung magtatayo tayo ng Log-A-Won, hindi lang natin may iligtas ang mga tao, kikita pa tayo ng malaking halaga ng pagkagulat points. Ang negosyong ito, sobrang tubo. Mahal. Ganito na ang kalagayan sa Luoxian. Baka pwede tayong lumiko. Pumunta na lang sa Zhou County. Anong Zhou County? Sa Luoxian tayo pupunta. 50,000 biktima ng sakuna. Mabuti. Ang ibig kong sabihin, 50,000 biktima ng sakuna. May paraan ako para pakainin silang lahat. Yang Lei, pumunta ka at mag-ipon ng mga nasalanta. Sabihin mo, naaanyayahan ko silang uminom ng lugaw. Sa ngayon, kulang ang shock value. Kaya ilan lang muna ang matutulungan. Kapag kumita na ng sapat na shock value, saka tayo magpapamigay ng lugaw sa buong lalawigan. Boss, kung ikaw po, ay talagang makakapagbigay ng lugaw para sa mga tao, ikaw ang magiging buhay na santo ng buong Luoxian. Noong nakaraang taon, nang sakupin ng mga dayuhan ng Zhou County, ako at ang mga kasamahan ko sa security group ay nakipaglaban sa kanila. Pero walang pagkain dito sa lalawigan. Mga kapatid, nakikipaglaban lang kami nang walang laman ang tiyan. Ako na lang ang natira sa huli. Kung mas maaga sana kitang nakilala, boss, hindi sana namatay ang mga kasamahan ko. Hayaan na natin ang nakaraan. Ngayong nandito ako, hindi ko na sila pababayaang magutom, at hindi ko napapayag ang makapasok pa ang mga dayuhan. Huwag kang mag-alala, boss. Ang buhay ko, si Yang Lei, mula ngayon ay para sa pagtatanggol sa Luoxian, at paglaban sa mga dayuhan. Mabuti, sige, bilasan mo. Kier, napakaraming nasalanta. Wala pa tayong matutuluyan ngayon. Wala pa tayong makakain ngayon. Ano ang ibibigay natin sa mga nasalanta? Tama siya, mahal. Baka dapat tumakas na tayo, kapag bumalik si Yang Lei na may mga tao, at malaman nilang nilinlang natin sila. Bubunutin nila ang balat natin. Tumakas, paano natin kikita ng shock value? Yang, Brewer. Inyong alagaan si Ina, ang iba pang bagay. Ako na ang bahala. Tara na. Hoy, Maha. Yang, hawakan mo ito, kung talagang darating ang mga nasalanta. Isang lamo ang pilak na hairpin na ito. Kahit kaunting bigas lang ang mapalit, para makapagluto ng lugaw. At may bahagi sa mga nasalanta. Pangalawa, lumibot na tayo sa lahat ng nayon. Pero wala tayong nakitang bakas ni Zauki, kuya. Iisa na lang ang daan, ang pumunta sa Luoxian. Tara, pumunta tayo sa Luoxian. Kung ayaw mong mamatay ang ina mo, magtrabaho ka bilang patutot. Kung wala kang kliyente ngayon, ibabaon ko ng buhay ang ina mo. Nakikiusap ako. Huwag mong saktan ang ina ko. Pupunta na kami para magbenta. Kayong mga ito, oras na para kumain.
Hoy! Ano ang ipinapakain mo sa kanila? Tao sila, hindi hayop. So, kung gusto mong maglaro, malugod kitang tinatanggap dito. Kung gusto mong magkagulo, puputulin kita. Amo, Magtrabaho na tayo. kalahating sako ng millet lang. Kung hindi, ang ina ko at kapatid ko ay hindi na mabubuhay. Amo. Ayaw ko ng dawa. 3 dakot ng lupang guanyen lang. Okay na. 17 lang ako. Malinis pa ang katawan ko. Mahal. Napakabata pa nila. Pero kailangan na nilang ipagpalit ang katawan para sa pagkain. Kalahating sako ng dawa para sa buhay ng tao. 3 dakot ng lupang guanyan para sirain ang buong buhay. Anong klaseng mundo na ito? Amo, pakiusap. Gawin mo na ang dapat gawin. Kung hindi, hindi na mabubuhay ang nanay ko bukas. Halika. Tumayo muna kayo. Kung hindi pumayag ang amo, hindi kami tatayo. Sige, payag ako. Brewer, huwag kang mag-alala. Ginagawa lang ito ng iyong asawa para mailigtas sila. Naniniwala ako sa kanya. Dalawang sabay, no? 2 sako ng dawa. Kalahating sako lang ang napag-usapan. Paano mo naman tinaasan ang presyo? Hoy, kapag nasira, hindi na ako interesado. Simula ngayon, 2 sako ng dawa. 2 sako ng dawa. Nakakain ba yung dawang yan? Bibigyan kita ng 10 puting tinapay. Ano sa tingin mo? Kung puntos na halaga ng pagkamangha, ipapalit ba? Ipalit. Matagumpay na naipalit. 10 puntos na halaga ng pagkamangha ang nagamit. Natitirang halaga ng pagkamangha, 140 puntos. Sa totoo lang, hindi lang tinapay ang meron ako. Meron pa ako nito. Ang bango. Hindi ko inaasahan na ikaw ay may konting pagkaunawa. Alam mo bang, gusto kong laruin ang babae mo, kaya naghanda ka pa ng masarap para sa akin. Ang sarap. Para lang iligtas ang mga batang to, isinugal mo pa ang sarili mong asawa. Ang galing! Ganito na ang ginawa mo. Anong klaseng lalaki ka? Euro, maniwala ka sa asawa natin. Esan, Nawala ang aking mahalaga. Ano ba talaga ang kinain ko? Mahilig ka mangapi ng babae, di ba? Sige, ngayon, gagawin kitang. Hindi na makakaapi pa kailanman. Naging tibo na ako. Mahal, nakakagaan ng loob. Amo, ang iyong kabutihan ay hindi namin malilimutan. Aray, tumayo ka na. Halika, halika, ikaw. Gusto nyo talagang magpasalamat sa akin, di ba? Sige, kaya, magpapamigay ako ng lugaw dito. Sa pagpapamigay ng lugaw, tulungan nyo lang ako sa mga gawain. Amo, seryoso ka bang magpapamigay ng lugaw para sa mga tao? Nagpapamigay ng lugaw. Siya lang, paulit-ulit na natalo ang general. Ang gobernador ng Luoxian ay matagal nang tumakas. Wala nang bigas. Ano ang gagamitin niya para iligtas tayo? Sa bibig lang. May bigas ang amo. Tingnan mo itong puting manto. Galing sa kanya. Ito ang nagligtas sa buhay ng nanay ko. Anong magagawa ng ilang manto? Mahigit 50,000 tao sa Luoxian. Sa isang araw, kakain ng libu-libong gin ng bigas. Maliban kung dapin, ang lahat ng mga ngalakal ng bigas sa paligid. Wala talagang pag-asa. Amo. Ang tao. Narito na ang tao. Ang tatangan ninyo talaga. Akala nyo ba talagang kaya nitong dukha na maglabas ng libu-libong gin ng bigas? Nga, napakarami nun. Nakuha ng amo ang anak kong babae mula kay Renfang. Tapat siya sa kanyang salita. Talagang siya ang nagligtas sa amin. Nakikiusap kami. Maniwala kayo sa amo. Iniligtas niya kami. Ginoo, napakaraming tao. Kailangan ng daan-daang gin ng bigas. Saan mo kukunin yun? Manalig ka sa kanya, Ginoo. Gagawin ng Ginoo ang kanyang sinabi. Sistema, 140 puntos ng halaga ng pagkagulat. Magkano kaya ang mabibili nito? 140 puntos ng halaga ng pagkagulat. Pwedeng ipagpalit sa 250 kilo ng bigas. Isang lagawan. Ipagpapalit mo ba? 250 kilo ng bigas. Kahit na masosolusyonan nito, ang problema sa pagkain ng mga taong ito sa ngayon. Pero kung biglang lilito ang mga pagkain,
Magkakagulo talaga. Pwedeng pumili ang host ng lokasyon ng lagawan. Ang lokasyon ay pipiliin sa bakanteng lote na 100 metro ang layo. Matagumpay na naipagpalit, nagastos ang 140 puntos ng halaga ng pagkagulat, natitirang halaga ng pagkagulat, 0 puntos. Hoy, mahal, anong gagawin mo? Siyempre, dalhin sila para kumain ng lugaw. Hindi ba't hindi kayo naniniwala na makakapagbigay ako ng lugaw? Kaya tingnan ninyo, ano, iyon? Soup Kitchen. Totoo ngang Soup Kitchen. Hindi tayo niloko ng amo, may pag-asa na tayo, totoo ba? Aray, Tara na, tara na. Zaudi, Xiao Sui, tulungan natin ang amo sa pagbibigay ng lugaw. Bilis, bilis. Mahal, saan mo nakuha ang napakaraming bigas? Kailan mo itinayo ang Soup Kitchen? ang bilis mong makalimot, noon. Hindi ba't binuksan ko ang kuta ni Luo Sanpao, at inubos ang lahat, ang mga bigas na ito, sa kanila galing. Pero, sa buong paglalakbay natin, hindi ko nakitang nagdala ka ng bigas. Siguro si Yang Lei, nang dalhin niya rito ang mga tao, siya na ang nag-ayos. Hala, huwag na nating pag-usapan to. Tara, sumama na tayo. Tara na. Halika. Pumila kayong lahat ng maayos. Lahat ay mabibigyan. Puting bigas na lugaw. Amo, huwag mo akong lokohin. Halika, mga kasama, lumuhad kayong lahat. Anong ginagawa ninyo? Salamat sa iyong pagliligtas, amo. Anghel ng buhay ko. Itong mangkok ng lugaw na ito. Ito ang nagligtas sa buhay naming mag-anak. Salamat sa iyong pagliligtas, Anghel. Sa gitna ng tagutom, isang mangkok ng simpleng lugaw ay nakapagpawala ng dangal ng isang tao. Tandang Ale, tumayo ka na. Xiao Soy, Saudi, tulungan niyo ang inyong ina na tumayo. Amo. Para kaming damong ligaw. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa. Ang kabutihang ito, maaari lang naming gantihan sa pamamagitan ng pagmamano. Salamat, Anghel. Tumayo na kayo. Brewer, tingnan nyo. Simula nang, nabagsakan ng ulo ang asawa ko. Parang ibang tao na siya. Kung may magsabi pang sugalero siya, hindi ako papayag. Mahal, nakita mo ba? Ang anak natin ay tunay na bayani. Huwag ganyan. Huwag kayong mag-alala. Hanggat may makakain si Zhao Qi, hindi ko kayo pababayaang magutom. May awa ang langit. Ang amo ay isang buhay na bodhisattva. Isang buhay na bodhisattva. Sige. Ayaw nyo bang tumayo? Sasamahan ko kayong magpatuloy. Boss, hindi naman pwedeng ganito. Halika, halika. Boss, tumayo na rin kayo. Tumayo na kayong lahat. Ayun, tama na. Kung gusto ninyong magpasalamat sa akin, pumunta kayo sa ibang lugar, at dalhin ng mas maraming tao dito. Sabihin ninyo, na si Zhao Qi ang magpapakain sa kanila ng lugaw. Mga busog na, sumunod kayo sa akin. Halika, tuloy tayo. Halika, pumila ng maayos. Ang mga puntos ng pagkagulat, hindi ba't dumating na? Sa wakas, nahabol natin sila sa Luoxian. Kapag nahuli ko si Zhaoqi, durugin ko siya sa libu-libong piraso. Gutom na talaga ang mga refugee na ito. Sa halip na tumakbo palayo sa atin, papasok pa sila ng lungsod. Huwag kang aalis, lumapit ka. Anong tinatakbuhan mo? Magsalita ka. Hindi pa po ba ninyo alam, may nagpapakain ng lugaw sa lungsod. Putong bigas pa ang ginamit. Putong bigas? Tumakas na ang county magistrate. Saan nang galing ang bigas? At lugaw na putong bigas pa. Akala mo ba tanga ako? Hindi po ako nagsisinungaling. Isang mabuting tao na nagngangalang Zhao Qi, ang nagpapakain ng lugaw sa lungsod. Boss, bukas darating na ang mga dayuhan para kunin ang Luoxian. Itong si Zhaoqi, ginagamit ang pera natin para magpanggap na mabait. Naghahanap siya ng kamatayan. Mga kapatid, Narito, sumunod kayo sa akin, pasok tayo. Hulihin si Zhaoqi, ipaghiganti ang dugo. saan galing ang putok ng baril? Boss, hala, mga tulisan. Mga tulisan. Mahal, tumakas na rin tayo. Pero dito maganda ang kita, ng halaga ng pagkagulat. Paano natin ito basta-basta iiwan?
Kailangan kong maghanap ng lugar para tingnan ng system. Ang halaga ng pagkagulat na nakuha ko ngayon ay sapat na para makapag-lottery. Hoy, huwag kayong magpanik. Tuloy lang tayo sa paghahain ng lugaw. Huwag titigil. Yang Lei, ang pamilya ko, alagaan mo muna sila. Babalik ako agad. Sige, boss. System. Ilan na ang halaga ng pagkagulat ko ngayon? Pwede na ba akong mag-lottery? Nagulat ang 60 katao ng sabay-sabay. Nakakuha ng 600 puntos na halaga ng pagkagulat. Nakakuha ng libreng pagkakataon para mag-lottery. Gusto mo bang mag-lottery? 600 puntos na agad ang halaga ng pagkagulat? Lottery na agad. Congratulations, host. Nanalo ka ng Grand Prize. Grand prize. Ano, yung grand prize? Binabati kita, host, sa pagkapanalo ng Grand Prize. Nanalo ka ng baril at balang panira card. Anong baril? Panira? Anong panira card? Ano ba yan? Ito'y makakapagpatahimik sa mga baril at kanya ng kaaway. Ah. Ibig sabihin, kaya kong pigilan ng kalaban na makapaputok. Sa ganitong kaguluhan, lifesaver talaga ito. Kung si Luo Sanpao ang naghanap ng gulo, ipakikita ko sa kanya ang bagong gadget na ito. Sino man ang humawak sa lugaw na ito, mamamatay. Tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Luo Sanpao. Binugbog mo ang mga tao ng walang dahilan. Wala na bang batas? Batas? Dito sa bayang ito, ako ang batas. Lugaw. Si Zhao-Qi, ang galing mong mag-aksaya ng pera. Kung hindi siya magpapakita, siraan natin ito. Tao, dalhin dito ang dalawang babaeng yon, at iharap sa akin. Bago umalis ang amo, inutusan niya ako na protektahan ang dalawang ginang. Kung gusto ninyong saktan sila, dapat muna kayong dumaan sa akin. Mukhang gusto mong mamatay. Sugod. Alis, Bitawan niyo ako. ang swerte mo, boss. Ang dalawang ito, sila yung dalawang babaeng hindi mo pa napapakasalan, di ba? Ang ganda-ganda talaga. Kayong mga magkakabayad din. Bayad. Ha 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 ha, ilang taon na akong pumapatay. Kung may bayad man, nakatayo pa rin ako dito. Tama ba mga bro? Ha 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 ha, pero kayong mga manugang. Sa halip na sumama kay boss, kay Zhao-Qi pa kayo sumama. Sayang naman. Bayani ang asawa namin. Hindi siya basura. Bayani, nasaan siya? Palabasin mo siya. Patayin niya ako, pairing Ninakaw ni Zhao-Qi ang ating kargamento, tapos nagtago ng malayo. Ito, ang dalawang to. Kunin muna natin ang interes. Huwag kang mag-alala. Bukas darating si Commander para sakupin ang Luo County. Pupunta na ako ngayon para makipagkita sa kanya. Bukas, gagamitin ko ang kamay ni Commander para patayin siya. Maligayang pagdating, host. Nanggulat ka ulit ng 50 katao. Nakakuha ng 500 shock value. Natitirang shock value, 1,100 puntos. Ay, kumita ulit ng 500 shock value. Hindi ba't ibig sabihin, pwede na ulit mag-lottery? Hoy, boss. Dito na tayo matulog ngayong gabi. Yung may-ari ng restoran na ito, ay lumipat na patimog kasama ang pamilya ilang araw na ang nakalipas. Dito sa loob, konting linis lang. Pwede na tayong tumira. Maganda. Inay, Brewer, Yang. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan natin sa Luoxian County. Xiaosoy, Jiaodi, dalhin ninyo rin ang inyong ina at kapatid para pumili ng kwarto. Magpahinga na kayo ng maaga. Boss, kami po'y mabababang tao. Paano kami karapat-dapat tumira sa magandang lugar na ito? Sa akin, walang mataas o mababa, mahirap o mayaman. Pag sinabing magpahinga kayo, magpahinga na kayo.
Mabilis, magmano kayo sa boss. Hoy, hoy, huwag kayong luluhod. Ang lalaki ay may dignidad sa ilalim ng tuhod. Ganoon din ang mga babae. Hindi uso sa akin ang pagluhod. Kung luluhod pa kayo, magagalit na ako ha? Mabait ang boss. Hindi na kami luluhod. Magpahinga na kayo. Brewer, hindi ba't sinabi mo, nasasamahan mo si Kier? Bihira ang magandang gabi. Yang, sumama ka rin. Naghihintay pa rin ang ina mo, na magkaroon ng apo. Ito, ibig sabihin ba nito, dalawa silang sabay? CJ, Ikaw po ang bahala, inay. Ang galing ko talaga. Bago pa man dumilim, pinapasok na ako sa silid tulugan. Akala ko si Ruwer lang ang kasama ko ngayong gabi. Hindi ko inaasahan na dalawang magandang dilag ang dumating. At pareho pa kayong first time. Inay, Yang, Ruwer, mauna na kayo sa taas. Magpahinga kayo, at magayos. Gutom na kayo no? Maghahanap ako ng makakain para sa inyo. Barbecue. Barbecue, pwede ba? Gino, Anong oras na? Niloloko mo pa si Ruwer. Pupunta muna kami sa kwarto at maghihintay. Dali, sumunod ka agad. Kier, saan ka pupunta? Naghihintay sa iyo sa loob sina Yang at Ruwer. Naghihintay sa iyo sa loob sina Yang at Ruwer. Saan ka ba tumakbo? Anong gagawin mo? Maghahanap lang ako ng makakain. Kier, sabihin mo sa akin ng totoo. May problema ka ba, Jan? Hindi ka ba kayang? Anong kalokohan yan? Inay, sa katawan kong ito, may problema kaya? Walang problema. Bakit naman? Ayaw mong magsiping. Palagi kang lumalabas. Pagod na sila sa maghapon. Nilugaw ay hindi pa nakakain. Naisip ko lang, siguradong gutom na sila. Kaya mamayang gabi, magluluto ako ng barbecue para sa kanila. Ano sa tingin mo? Ano? Barbecue. Ito, sa panahon ng tagutong ito, punong-puno ng mga takas ang paligid. Saan ka kukuha ng karne? Anak, huwag mo namang sana. Nababaliw, sa pag-iisip, kahit na may problema ka man. Huwag kang mag-alala. Kahit magbenta ako ng lahat ng gamit, magpapadoktor ako para sa'yo. Ang angkan nating Jaw ay hindi dapat mawalan ng tagapagmana. Ano bang pinagsasabi mo? Malakas na malakas ang katawan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi lang hindi mawawalan ng tagapagmana ang angkan natin. Sa hinaharap ay mapupuno pa ng mga apo. Aalis na ako. Sige na. Mahalaga sa lalaki ang pride. Siyempre ayaw niyang aminin ang ganoong bagay. Ako na ang kakausap kay Yang at Ruwer. Hayaan mo muna silang magpahinga. System. Gusto kong mag-lottery. Binabati kita, host. Nanalo ka na. Grand prize. Yung special prize ay para patigilin ang baril. Yung grand prize na ito, hindi ba't sobrang ganda na? Binabati kita, host. Grand prize. Premyo. 2 set ng sexy na mga damit. Sexy na fashion. Ito. Kakasabi lang ni Ruwer Yang na makikipagtabi sa akin. Ay inayos na agad ng sistema ang tukso ng uniforme. Ang ganda ng katawan nila. Kapag sinuot nila to, ang galing talaga. Sistema, hindi. Gifu. Alam mo talaga ang gusto ko. Busugin muna ang tiyan. Sa kagawin ang importante. Sistema, buksan ang mall. Bibili ako ng serbesa, inihaw, at crayfish. Dagdagan pa ng tadyang ng tupa. 3 tao na inihaw na set, 50 halaga ng pagkamangha. 5 tao na set, 150 halaga ng pagkamangha. May kakayahan tayo. Bigyan mo ako ng 10 person set. Bibilhin ba ang 10 person inihaw set? Kakailanganin ng 150 puntos na halaga ng pagkamangha. Bilhin.
Naibili na ang 10-person inihaw set. Natitirang halaga ng pagkamangha, 950 puntos. Ang sarap. Mahal. Huwag kang mag-alala, kahit na mahina ang pangangatawan mo. Ako at si Ruer. Hindi ka namin itatakwil. Anong mahina ang pangangatawan? Sinabi na sa amin ni inay, mayroon kang kakulangan sa katawan. Ako, inay ko, gusto niyang sirain ang puri ko. Pakikinggan ninyo, napakagaling ng pangangatawan ng asawa ninyo. Pagkatapos kumain, pahihirapan ko kayong dalawa. Hanggang sumuko kayo. Hayan na naman, dahil may sakit ang asawa natin. Hayaan na lang nating magyabang. Mahal, kapag gumaling ka na, kaming magkapatid, bahala ka sa amin. Anong sinabi mo kanina? Bahala ako sa inyo. Mahal, anong nasa bulsa mo? Nakakaistorbo. Nako, ang tagal ko nang hindi nakakasiping ng babae. Wala na akong kontrol. Mahal. So, wala ka palang sakit. Siyempre paano pa? Eh, umupo ka sa hita niya. Malalaman mong walang sakit siya. Subukan ko rin. Ruer, huwag kang mag-asta ng ganyan. Tama na. Huwag kayong dalawa mag-asta ng ganyan. Tingnan ninyo. Ano ang inihanda ng mister ninyo? Karne. Kaya. Kanina. Ito pala ang inihahanda mo. Siyempre, ano pa? Kung hindi, totoo nga ang sinabi ni inay. May problema nga sa katawan ko. Tama na, huwag kayong tumaangga dyan. Tawagin ninyo ang lahat. Sabay-sabay tayong kakain. Sige. Malamig na beer, kasama ang inihaw. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakapalit nito. Boss, ang daming karne. Para sa amin talaga ito? Oo, ang daming karne. Hindi namin ito mauubos ng pamilya ko. Sabay-sabay nating kainin. Kumilos na kayo. Kapag lumamig na, hindi na masarap. Halika. Kumusta? Masarap. Kumain kayo ng husto. Ang sarap naman nito. Anong masasabi mo? Masarap. Ang sarap-sarap. Ang tagal kong hindi nakakain ng karne. Akala ko sa panahon ng tagutom, hindi na ako makakain ng karne. Hindi. Lalaki ka. Ganyan ka ba kapag may karne? Kung gusto ninyong kumain, araw-araw tayong may karne. Boss, karne ito, ha? Paano naman araw-araw? Kung sabi ko, meron, edi meron. Isa pa. Ngayong araw na ito, ipakilala ko sa inyo ang isa pang masarap na pagkain. Tada! Peste. Hindi ito peste. Ito ay crayfish. Mahal, huwag mong kakainin yan. Kung hindi ka pa busog, kainin mo na lang yung akin. Kainin mo yung sakin. Kainin mo yung akin. 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 Sa panahon ngayon, walang nakakaalam na pwedeng kainin ng crayfish. Pero sa hinaharap, sa mga night market tuwing tag-init, ito ang pinakamasarap. Huwag kayong mag-alala, ito ay crayfish. Hindi ito peste. At ang lasa nito ay napakasarap. Boss, kami naming mag-ina. Ang may kasalanan kung bakit ka nahirapan. Kung hindi dahil sa amin, hindi ka sana gutom na gutom at kakain ng mabahong peste. Tara, tumayo ka na. Ito talaga ay hindi peste. Panoorin ninyong mabuti. Ito ang crayfish. Ganito ang pagkain nito. At saka,
Malambot at chewy ang laman nito, napakasarap ng lasa. Oo. Ito na ang tamang lasa. Anak, paano ka naging ganoon kaloko? Kung may mangyari sa'yo, paano na ako mabubuhay? Inay, narito naman ako, buhay na buhay, nakatayo rito. Ito, ang sarap talaga. Subukan nyo, maniwala kayo sa akin. Halika, tikman nyo. Amo, iniligtas mo ang buhay namin. Kahit palason ito, kakainin ko bilang pasasalamat. Kung sabi ng amo ay nakakain ito, kakainin ko. Napakasarap ng lasa. Kumusta? Hindi ko kayo niloloko, di ba? Masarap. Naniniwala ako sa'yo, Ginoo. Ako rin, naniniwala ako. Halika. Kapatid, huwag ka nang kumain. Mahalaga ang dapat gawin. Isa pa, tapos susunod na ako sa'yo. Halika na. Ang masayang buhay ko, si Jiaoqi, dumating na. Bumalik na ang Ginoo. Pasok ka na. Grabe talaga, ang magkapatid na napangasawa ko. Mahal, ano pa nang iniisip mo? Kami ba ni ate ay hindi mo gusto? Gusto ko. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng mukha, wala kang katulad, kahit saan. Mga asawa ko, halika. Magpalit kayo ng damit. Ayaw mo ba ng Cheongsam? Hindi mo ba ito gusto? Pero itong damit na to, mas gusto ko, at mas bagay pa. Para mamayang gabi. Mahal, Ito. Ang damit na ito. nakakahiya naman. Mahal, baka naman. Palitan na lang natin ito. Anong papalitan? Ang gusto ko, ay ang uniform fantasy. Yang. Euro. Ito ang tunay na kahanga-hanga. Ako si Jiaoqi, napakarami ko nang napanood na video, at nakita na ang hindi mabilang na magagandang babae. Pero itong magkapatid na dalagita, ay perpekto at walang kapintasan. Kahit na napadpad ako rito sa ibang panahon, sulit na sulit. Lagi mo na lang kaming inaapi. Hindi pa nga ako nagsisimulang mang-api. Mahal, ito ang unang pagkakataon para sa amin magkapatid. Unang beses. Pwede bang? Dahan-dahan ka lang. Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, ipaparamdam ko sa inyo kung ano ang sakit na may kasamang kasiyahan. Mga mahal, wala akong isang sundalo na nasugatan. Ang Loxian County ay magiging akin na. Bukas, pwede na tayong pumasok. Narinig ko, doon sa lugar na yon, ay ang China, ang lugar na pinakamatindi ang pinsala. Kung magbubukas ako ng bodega para magbigay ng pagkain, para lokohin silang sirain ang kanilang sariling pamahalaan. Sa palagay mo, ang mga opisyal na tagapangasiwa na ito, gaano katagal kaya sila tatagal? Napakatalino ninyo, General. Sa ganitong magulong panahon, ang mga mahihirap na tao, may mga nagugutom. Anong bagay ang ayaw nilang gawin? Narinig ko, noon, may mga taong nagpapalitan na ng mga anak para kainin. Nagpapalitan ng mga anak para kainin.
Mas mabuti, tipid sa aking mga pagkain. Sa panahon ngayon, magulo ang digmaan ng mga warlord. Parang mga asong nangangagat pare-parehong nasusugatan. Kaunting pagkain para sa baboy, ay sapat na para pasalamatan at sambahin nila ako. Tignan ninyo, ang lupain ng Huaxia, sa lalong madaling panahon ay magiging akin. Ako, si General Yuan, ang magiging, sa lupaing ito, ang tanging kinatawan ng mga dayuhang Ginoo. General, ang pinuno ng Qingfeng Stronghold, si Luo Sanpao, ay humihiling ng pagkikita. Sabi niya, may mahalagang bagay, ang Qingfeng Stronghold. Ang mga bandidong kabayo na ito ay may konting silbi. Papasukin mo siya. Bakit ka naparito ng ganito kaaga? Ano ang kailangan mo? Naalala ko, dati ang kausap ko, ay hindi ikaw, kundi ang pangalawa mong pinuno, si Zhou, di ba? Darshway, nakikiusap ako. Iligtas ninyo ang aming Qingfeng Stronghold. Pinatay ni Zhao Qi ang aking kapatid na si Zhou at ninakaw pa niya ang imbakan ng aming Qingfeng Stronghold. Darshway, Sino ba yung Zhao Qi na yan? Hindi ko siya kilala. dati siyang isang sugarol lang. Ano ang tingin mo sa akin? Isang sugarol lang, di mo pa kayang harapin? Ano pa ang silbi mo sa akin? Darshway, may silbi ako. Alam ko, may mahiwagang bagay si Zhao Qi. Hindi tinatablan ng bala. Hindi tinatabla ng bala? Akala mo ba bata ako? Darshway, sinusumpa ko sa aking buhay. Kung may kasinungalingan man ako, mamatay ng masama. Darshway, Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bago mo hanapin para sa akin yung kayang lumaban sa bala, samahan mo muna ako sa Luo County. Bukas, magbubukas ako ng bodega para magbigay ng tulong. Tutulungan ko yung mga hamak na mamamayan upang mapanatili ang kanilang katapatan sa akin. Kung mayroong hindi tapat, barilin agad. Ang mga babae dito sa lugar na ito ay sobrang lakas ng loob. Unang beses ko lang, akala ko isang beses bawat isa ay sapat na, pero pinagod nila ako ng buong gabi. Mas maaga pa silang gumising kaysa sa akin. Unang tikim ng tamis, ang lakas pa rin ng katawan. Kailangan kong magpahinga. System. Buksan ang shop. I-exchange ang spiritual spring water. Nabuksan na ang shop. I-exchange ang spiritual spring water. Gagamit ng 100 points ng shop value. I-exchange ba? Sandali. Hindi ba 10 points lang ang exchange noong nakaraan? Bakit naging 100 points na ngayon? Mas mabilis pa itong tumaas kaysa sa presyo ng ginto. Niloloko mo ba ako? Lumampas na sa 1,000 ang shop value ng host. Automatikong nabuksan ang advanced shop. Doble ang epekto ng lahat ng produkto. Doble ang epekto? Bakit hindi mo agad sinabi? I-exchange. Matagumpay ang exchange. Nagamit ang 100 shop value. Natitirang shop value, 850 points. Imperial Jade Wine. 100 points bawat baso. Kamusta ang alak na ito? Pakinggan mo ang aking pagpuri. Kaya ko na ulit, doble ang lakas ng buong katawan ko. Makakalaban pa ulit ako. Mamayang gabi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng 7 beses sa isang gabi. Boss, gising ka na. Ako at ate, nag-init kami ng tubig para magsilbi sa paghihilamos mo. Ito. Huwag po, hindi pwede yan. Kung ito ay makita ng mga misis, hindi ko maipapaliwanag ng maayos. Amo, maaga pa po'y umalis na ang 2 misis. Ngayon, sa bahay na ito, tayo 3 na lang ang nandito. Yung mga nangyari kagabi, narinig po namin. Kung hindi po kayo nahihirapan, bakit pa mag-aabala ang 2 misis na magbantay sa inyo buong gabi? Hindi ako ang gamulo sa kanila, sila talaga, sila ang gamulo sa akin. Amo, hayaan ninyo kaming maglingkod sa inyo. Sabi po ng nanay ko, sa inyo po galing ang buhay namin. Mula ngayon, sa inyo na po kami, pakiusap, bigyan ninyo kami ng katayuan. Bilang katulong. O kahit ano po. Palagi ko kayong itinuring na parang mga kapatid kong babae. Wala akong ibang iniisip para sa inyo. Amo, inaayawan po ba ninyo kami dahil nahawakan kami ni Renfang, kaya marumi na? Pero ang kapatid ko, si Xiaosoy, malinis pa siya. Kayong dalawa, malinis at mabubuting babae kayo. Ang nangyari sa inyo noon, kasalanan yan ng masamang mundo. Wala kayong kasalanan. Mula ngayon, huwag na kayong magpapakababa sa sarili ninyo. Narinig ninyo ba? Kung hindi kami inaayawan ng amo, hayaan ninyo kaming
Ano na naman to? Magsuot na kayo agad. Mga bata pa kayo. Kung hahawakan ko kayo, ano ang pinagkaiba ko kay Renfang? Ay naku, magsuot na kayo ng damit. Ano nang ginagawa ninyo? Mahal, hindi na ako makikialam. Sa inyong dalawa. Hoy, hoy. Mabait ako. Pinapatawad ko kayo. Basta lumuhad kayo at magsumpa ng buong puso at kaluluwa sa akin. Simula ngayon, sapat na ang tinapay at lugaw para sa inyo. Narinig nyo ba? Binibigyan kayo ng pagkain ng general. Sumunod kayo ng maayos. Sapat na ang tinapay at lugaw. Kung may mangahas na sumuway, ganyan ang mangyayari sa inyo. Pinapanta ko si Roar para tawagin ang asawa ko. Bakit hindi pa siya dumarating? Euro, pakinggan mo ako. Hindi ganoon ang iniisip mo. Ano ang nangyari sa inyong dalawa? Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Pero bakit hindi mo mapigilan? Kami ni ate, kakasimula pa lang makatikim ng ginhawa. Tapos ikaw. Itinuturing ko talaga silang mga kapatid na babae. Sa puso ko, ang pinakamamahal ko ay ikaw at si Yang Yang. Ginang, kami po ang may kasalanan. Ayaw talagang pumayag ang amo. Pinilit naming magpasalamat, kaya hinailan namin siya. Ayaw pumayag ng amo, dahil masyado pa raw kaming bata. Kung parurusahan niyo po, kami na lang po. Paano? Naniniwala ka na ba ngayon sa sinabi ko? Ginoong asawa, muntik na tayong mapahamak sa isang malaking bagay. Anong bagay? Nagpapamigay ng lugaw ang mga dayuhan sa plaza. May ipinaskil silang abiso. Makakakain lang ang mga susuko. Ang mga hindi susunod, papatayin. Tara, pumunta sa plaza. Nakikita nyo? Gusto, lumuhod. Mukhang matigas pa. Ang mga tuhod nyo ah. Mas gugustuhin nyo pang kumain ng lupa, kaysa pulutin ang siopaw na bigay ng general. Bugbugin hanggang sa mapulot nila. Tigil na, akin yan. Ako rin. Bigyan mo ako ng isa. Sa akin. Alam ko. Alam kong napilitan kayong lahat. Ngunit tandaan ninyo, mga anak ng Huaxia, hindi mga duwag ng silangang Asya. Ako si Yang Lei, dating komandante ng Lu County Defense Corps. Hindi ako gaanong nakapag-aral sa buhay ko. Ngunit may isang bagay na matibay ang paniniwala ko, ang dangal ay mas mahalaga kaysa buhay. Ikaw na isang general, nagbenta ng bansa para sa sariling kapakanan, naging sunod Sonyeren sa mga dayuhan, nagbigay ng teritoryo, ng api sa mga kababayan, nagnakaw ng yaman ng bayan. Ngayon, ginagamit mo pa ang ganitong pagkain na parang limos, para pilitin kaming maging katulad mo, lumuhad at maging mga alipin. Taksil. Panaginip lang yan. Ako si Yang Lei, mabuti pang mamatay na nagugutom, kaysa maging alipin ng dayuhan. Mabuti pang mamatay na nagugutom, kaysa maging alipin ng dayuhan. Mabuti pang mamatay na nagugutom. Kaysa maging alipin ng dayuhan. Mabuti pang mamatay na nagugutom. Kaysa maging alipin ng dayuhan. Kayong mga hamak na tao, ang lakas ng loob ninyong, harap ni General Yuan, magpakabayani. Mas gugustuhin kong mamatay na nagugutom, kaysa maging taksil sa bayan. Umalis ka dyan. Luo Sanpao. Taksil ka, asong sunod Sonyeren, mukha ng ating mga ninuno, napahiya mo ng todo. Ayaw mong maging aso ko? Gusto ko po. Ako si Lusan Pao, magpakailanman ay aso ni General. Awo. 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 Hindi ba't isa kang hamak na buto? Ngayon, ipapakain ko sa'yo. Kainin mo. Kain. Buksan ninyo ang bibig niya. Kunin ang lugaw. General. Buksan. Kain.
Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas. Kain. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magtitigas. Mas gugustuhin kong maging gutom na multo ng China. Ayokong maging taksil sa bansa. Nagpapahamak ka. Yang Lei. Yang Lei. Salamat po sa pagligtas ng buhay ko, boss. Mula ngayon, ang buhay ko po ay sa inyo na. Boss, kung talagang magpapakain kayo sa mga nagugutom, kayo po ang magiging ang buhay na Diyos ng buong Loxian County. Bago umalis ang boss, inutusan niya akong protektahan ng 2 misis. Kung gusto ninyo silang saktan, kailangan ninyo munang tapakan ang katawan ko. Huwag po kayong matakot, misis. Ang buhay ko ay galing sa boss. Kung papatayin, ako na lang ang targetan ninyo. Ang tagal na, hindi nakakain ng karne. Hindi ko inakala na sa gitna ng kagipitang ito, makakakain pa rin ako ng karne. Hindi, lalaki ka. Ganyan ba ang reaksyon sa karne? Kung gusto ninyong kumain, araw-araw tayong may karne sa hinaharap. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magiging matigas. Mas gugustuhin kong mamatay na nagugutom bilang isang taga-huwaksya, kaysa maging isang taksil sa bayan. Tol, palem na. Ang utang mo, isa-isa kong babayaran. Xiao Chai, sa wakas, lumitaw ka rin. Ngayon, pagsasamahin natin ang mga bagong at lumang utang na loob. Luo Sanpao, nakipagsabuatan ka sa mga asong ulol ng mga dayuhan. Pinilit ang mga mamamayan na sumuko. Pinatay mo ang aking mga kapatid. Ngayong araw na ito, papagbayarin kita ng dugo sa dugo. Bakit hindi mo maintindihan? Ano ng kalokohan ang sinasabi mo? Binigyan siya ng pagkakataon ni General Yuan. Si Yang Lei mismo ang naghanap ng kamatayan. Wala siyang ibang masisisi. Putang ina mo. Luo Sanpao, ipinagkanulo mo ang bansa para sa sariling kapakanan. Pinahirapan mo ang mga mamamayan. Ngayong araw, mamamatay ka talaga. Ikaw si Zhao Qi, tama ba? Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Ilabas mo na ang mahiwagang bagay na hindi tinatabla ng bala. Sinisiguro kung hindi kita papatayin. Papalitan pa kita kay Luo Sanpao. Bilang aking kinatawan sa Luo County. Commander, kanina, hindi ba't sa akin ibibigay? Kung aso mo ako, dapat kang makinig. Aso, wala kang karapatan na sumuwi sa utos ng iyong amo. Ano ang pipiliin mo? Ano ang pipiliin ko? Gagayahin kita na maging aso ng mga dayuhan. Sa mga pagkain ito na parang pagkain ng baboy, gusto mo akong bilhin ang gulugad ng mga Chino. Naghihimagsik. Hinayaan mong gibain ang aking lagawan. Alam mo ba na ang mga lugaw na ito ang magliligtas sa buhay ng mga hamak na ito? Ligtas ang buhay? Sa mga ito lang, sa mga tinapay na amag na, gusto mong ipagpalit ang lupa ng aking bayan? Ipagpalit ang gulugad ng mga Chino? Mamatay na lang, kaysa mabuhay ng nakaluhod. Hindi magiging taksil sa bayan. Mamatay na lang. Kaysa mabuhay ng nakaluhod. Hindi magiging taksil sa bayan. Kung gusto ninyong mamatay, edi mamatay kayong lahat. Lipunin ang buong lungsod, patayin ang lahat ng mamamayan. Ano ang maipapaliwanag mo sa iyong mga dayuhang amo? Taya tayo. Tatayan ko ang 50,000 mamamayan ng buong kondado. Ngayon, pakakainin ko sila ng puting kanin, at malalaking piraso ng karne. Kung matatalo ako ang unang luluhod, at magiging aso mo ako. Pakainin mo sila ng karne, kalokohan. Sa taghirap, mura ang buhay. Karapat-dapat ba silang kumain ng karne? Ang puting kanin at karne. Ang mga sundalo ko lang, ang pwedeng kumain ito.
Kumakain na sila ng lugaw at mamon. Sayang na nga. Kung matatalo ako, isasama ko silang sumuko sa'yo, kasama ang 10 bulletproof vest. Kung ikaw naman ang matatalo, luluhod ka at magiging aso ko, at papatayin mo si Luo Sanpao. Pinapasuko mo ako sa mga dayuhan. Ano? Takot ka? Commander, tanggapin mo ang pustahan. Wala nang pagkain sa Lu City. Isara lang ang mga pintuan, imposibleng makakuha ng kanin at karne. Yung 10 bulletproof vest ay mahalaga para sa kaligtasan. Pastahan tayo. Ipasa ang utos ko, isara ang mga pintuan ng lungsod, kahit langaw, huwag ng palabasin. Ngayong araw, ikaw at ang mga refugee mong ito, ako na ang bahala sa inyo. Yang Lei, ikaw ang gumising sa akin sa pamamagitan ng iyong buhay. Kung ano ang gulugad ng bansa. Ang dating ako ay nabuhay sa isang mapayapang mundo. Araw-araw, ako'y nabubuhay ng walang direksyon. Alam ko lang ay magpakasasa sa buhay. Hindi ko kailanman naunawaan ang pagpapahalaga. Hindi ko alam na ang isang sako ng bigas ay kayang magligtas ng buhay ng isang pamilya. Hindi pa ako kailanman nagbigay sa bansa, sa lipunan, ng kahit na anong tulong. Ikaw ang nagpaunawa sa akin kung ano ang tinatawag na gulugad ng bansa, ang pag-ahon at pagbagsak ng lahi. Yang Lei, huwag kang mag-alala. Ang daang hindi mo nalakarin. Ako ang lalakad para sa'yo. Ang mga mamamayang nais mong protektahan. Ako ang magpoprotekta para sa'yo. Sistema. Ilan pa ang natitirang halaga ng pagkamangha ko ngayon? Natitirang halaga ng pagkamangha ng host 850 puntos. 850 puntos. Hindi sapat para makakain ng isang beses ang 50,000 mamamayan ng buong lalawigan. Maaaring ay upgrade ng host ang Golden Pupil para sa pagkuha ng bagay mula sa malayo. Saklaw, 50 kilometro. Gugugol ng 500 puntos ng halaga ng pagkamangha. Ipapalit ba? 50 kilometro. Ipapalit ka agad. Na-upgrade na ang host sa Golden Pupil. Pagkuha ng bagay mula sa malayo. Saklaw na distansya, 50 kilometro. Gumugol ng 500 puntos ng halaga ng pagkamangha. Natitirang halaga ng pagkamangha, 350 puntos. Kung gayon, maaari kong gamitin ang Golden Pupil para kunin ang lahat ng sweldo ng hukbo ni General Yuan. Para tulungan ang mga biktima ng sakuna. Golden Pupil. Buksan. Ikaw talaga, General Yuan. Ang galing mong maging aso ng mga dayuhan. Ang pondong militar mo. Hindi lang pang isang kainan ng 50,000 tao. Kahit araw-arawin pa, tatagal yan ng ilang buwan. System. Ang pondong militar na ito, pwede bang direktang ilipat sa storage ring? Pwede, syempre. Kapag nalaman ito ni General Yuan, siguradong maghihiganti siya. Kailangan kong umaksyon ng mas maaga. System. Palitan mo ng 10 time bomb. Ngayong gabi, alas 8, sa kampo ni General Yuan. Papasabugin. Tapos na ang palitan para sa host at nailagay na sa kampo ng kaaway. Nagastos ang 300 shock value. Natitirang shock value, 50 puntos. Kailangan kong magmadaling umuwi. Baka mag-alala na si Ina at si Yang Yang. Ano na ang gagawin? Ang pustahan ng asawa ko at ni General Yuan. Talagang hindi matatalo. Baka naman. Maghihintay na lang ba tayo rito nang walang magawa? Oo nga. Nasa bingit na tayo ng panganib. Nasa harap pa rin ng puntod ni Yang Lei ang asawa. Hindi ko talaga maintindihan. Alam niyang walang kalabasan ito. Bakit kailangan niyang sumugal? Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Noong una, hindi na sana tayo tumakas sa Luosian. Ngayon, selyado ng mabuti ang mga pintuan ng lungsod. Gustong umalis. Pero imposible. Ang kabutihan ng amo. Tatatak yan sa aming puso. Kahit mamatay man, hindi kami magiging mga duwag na susuko. Anong mamatay? Bigas at karne lang yan, di ba? Kunin na natin ngayon. Commander, kakatanggap ko lang ng balita. Hindi pala naghanap ng bigas at karne si Zauki. Sa halip tumakbo siya, sa puntod ni Yang Lei para umiyak doon. Sarado na ang mga pintuan ng lungsod ngayon. Ay, wala na siyang magagawa. Ang laban mamayang gabi, panalo na tayo sigurado. Ha. Sanpao, bukas, ikaw ang papalit sa akin, para dalhin ang mga magsasakang iyon, sa mga karatig na kondado, at sakupin ang mga ito ng paisa-isa, para sa akin at sa mga dayuhang Ginoo.
Magpapalawak tayo ng teritoryo. Commander, ang ibig mong sabihin, sa akin ipagkakatiwala, hindi ba't dapat si Zhao Qiang? Ha ha ha. Mahirap batahin ng mailap na kabayo, baka makasira pa. Ikaw naman, iba ka, matagal ka ng tapat sa akin. Ang pakikipagsugal ko sa kanya ay para lang sa mga bulletproof vest. Kapag nakuha na ang mga bagay, wala nang silbi iyon. Salamat sa tiwala, Commander. Ang buhay ko ay para sa inyo at sa dayuhang Ginoo. Kung sabihin niyong pumunta sa silangan, hindi ako lilingon sa kanluran. Ha ha ha. Zhao Qi, sa akin na ang buhay mo ngayon. Kung gusto mong ligtas ang pamilya mo, isuka mo lahat ng ginto't pilak na ninakaw mo sa akin. Ay, asawa. Bakit mo kami dinala rito? Siyempre para kumuha ng bigas at karne. Asawa, huwag mo na kaming lokohin. Sa mga nakaraang taon, walang ani sa Luoxian. Kung may bigas at karne, bakit pa kumakain ng lupa ang mga tao? Huwag kang mag-alala, kahit mamatay, sasamahan ka naming mag-anak, hindi kami magiging taksil sa bayan. Malayo pa ang kamatayan. Tingnan ninyo kung ano iyon. Inay, ito ay puting bigas. May karne pa. Inay, totoo nga ang sinabi ng asawa ko. Maligayang bati, host. 6 katao ang nabigla. Nakakuha ng 6 na puntos ng pagkamangha. Isa-isa 0 puntos ng pagkamangha ang natitira. Mahal. Ang mga bigas at karne na ito, saan mo nakuha? Nako, kung hindi lang ako natakot na matakot kayo. Kanina pa sana inilabas mula sa storage ring. Bakit pa dadalhin dito? Ito, ginto at pilak ito na kinuha ko sa mga tulisan. Pinalitan ko ang mga iyon ng bigas at karne. Inihanda ko ng maaga dito. Kung hindi, akala ba ninyo, wala talaga akong kahit anong paghahanda, ay makikipagsapalaran sa mga dayuhan? Kung alam ko lang, dapat kinuha ko na lahat. Walang iiwanan sa kanila. Mukhang dahil sa yamang ito mula sa mga tulisan. Mas madali nang humanap ng dahilan. Ang ganda. Sa dami ng bigas at karneng ito, panalo na tayo sa laban na ito. Tunay na anghel ang amo. Sasabihin ko na sa mga biktima ng sakuna, na may pag-asa na sila. Hoy, huwag. Huwag dapat mabunyag ang balita. Dito sa lalawigan ng Luo, maraming matatay nga ang mga dayuhan. Kapag nalaman nila, ang bigas at karneng ito ay hindi na maiiwan. Maghanap ka agad ng mga tao para magtayo ng palihim ng 20 na soup kitchen. Tapos sabihan ng mga biktima ng sakuna na pumunta sila ng alas 7 ng gabi para kumuha ng bigas at karne. Pagkatapos, dalhin ang kanin na may karne at magpakita sa plaza. Aayusin ko na ito. Zhao Chai. Gabi na. Yung pangako mong bigas at karne para sa 50,000 biktima ng sakuna. Nasaan na? Ano ba, nagmamadali ka? May 3 minuto pa. Ako, nagmamadali ako. Malinaw na ikaw ang nagpapatagal. Talo, aminin, lumuhod ka. Isuko mo ang bulletproof vest. Sinong nagsabing talo ako? Zhao Qi, sa puntong ito, hindi mo pa rin sasabihing mananalo ka. Ang bigas at karne para sa 50,000 biktima ng sakuna, huwag mong sabihin may pera kang pambili. Kailangan mo pa rin libutin ang mga karatig na kondado. At abutin ng ilang araw. Ngayon, nakasara ang 4 na pintuan ng Luoxian. Kahit isang langaw, hindi makakapasok. Makakapag-produce ka ng bigas at karne para sa 50,000 biktima ng sakuna. 1 minuto na lang. Ha ha ha. 1 minuto, ano ba ang iniisip mo? 1 minuto, magpo-produce ka ng bigas at karne para sa 50,000 biktima ng sakuna. Bakit wala man lang dumating na biktima ng sakuna? Siguro, gutom na't hindi na makagapang. Binabati kita, host. Nagulat ang 50,000 katao. Nakakuha ng 500,000 shock value. Nakakuha ng morning you value. Natitirang shock value. 510,110. 500,000 na agad? Mas mabilis pa sa inaasahan. Magaling ang ginawa ni Xiaosui at ang iba. Kung gayon, tingnan ninyo. Ano yun? Hindi. Impossible. Fake ito sigurado. Luo Sanpao, pinanggako mo sa akin na wala silang pag-asang mabuhay. Ano ang nangyari sa mga bigas na ito? Talagang hindi ko rin alam, Dashwai. Walang kwenta ka. Kung tumaya ka, tanggapin mo ang pagkatalo. Natalo ka na ngayon. Lumuhad ka. Maging aso mo ako. Maging aso mo ako? Lumuhad ka. Ano, ayaw mong tanggapin ang pagkatalo? Zhao Qi, huwag kang magmalabis. Si Dashwai ay itinalaga ng mga dayuhan bilang general. Luluhod sa isang sugarod. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Lumuhad ka. Magmano ka sa kanya. Maging aso niya. Bilisan mo. Dashwai, ako ay Yong. Bilisan mo. Oo,
Oo. Ha ha ha. Zhao Qi. Sapat na ba ito? Hindi. May isa pang kondisyon sa ating pusta. Na ikaw mismo ang papatay kay Luo Sanpao. Zhao Qi. May isang sinaunang kasabihan sa katay. Ang marunong umangkop sa panahon ay tunay na matalino. Hinahangaan ko ang iyong pamamaraan. Gusto ko lang itanong, saan nanggaling ang mga bigas na ito? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga bigas na hawak nila ay ang mabuting aso mo sa tabi mo, Luo Sanpao, ang ibinigay sa akin. Anong sinasabi mo? Hindi, Dashway. Hindi kita kailanman ipagkakanulo. Siya, si Zhao Qi, ang nanggugulo. Luo Sanpao, yung milyon-milyong supply ng pagkain ng iyong Qing Fengzai na ibinigay mo sa akin. Hindi mo sinabi sa iyong minamahal na dasway? Kumakain ka ng tay. Ikaw ang nagnakaw nito sa bodega ng aking King Fengzai. Dashway. Ako ang nagnakaw. Bakit kanina, nang tumaya ang iyong minamahal na dasway? Wala kang email, tumaya ka pa para sa kanya? Luo Sanpao, niloloko mo ako? Dashway. Luo Sanpao, huwag mo na siyang lokohin. Bawat butil ng bigas sa kamay ng mga mamamayan, bawat subo ng karne, ay galing sa iyo. Ang 50,000 mamamayang ito, ay hindi kailanman makakalimot sa iyong kabutihan. Salamat sa pagbibigay ng bigas, pinuno. Luo Sanpao, nagkuntsabahan kayong dalawa para pagtritripan ako. Ang hindi magsumbong, mamamatay. Ngayon, ikaw naman, lumuhad ka. Ibigay mo sa akin ang bulletproof vest. Kung hindi, mamamatay ka. Ano ba, ayaw mong tanggapin ang pagkatalo? Hihihi. Ayaw tanggapin ang pagkatalo. Hindi ako katulad ninyong mga tao, na handang mawala ng buhay, para lang sa katapatan. Sa mundong ito natin, ang kinikilala lang ay ang lakas. Kung hindi ko ibigay? 3 minuto, kung hindi ka pumayag. Silang 3, mamamatay. Pasensya na, wala ka ng 3 minuto. Saan sumabog? Commander. Ang aming arsenal at bodega ng pagkain ay sinira ng bomba. Ikaw ang may kagagawa nito, di ba? Tama. Mukhang hindi ka naman bobo. Sa totoo lang, ang mga pagkain na ito ay hindi galing kay Luo Sanpao, kundi galing sa iyong kampo. Ninakaw ang iyong mga supply. Sige. Papatayin kita. Sinira mo ang aking pundasyon. Ninakaw mo ang aking pondo para sa hukbo. Gagawin kitang tinapa. Gagawin kitang tinapa. System, palitan ng Gatling. Matagumpay na napalitan ang Gatling. Nagastos ang 100 shock value. Natitirang shock value, 500, 010. Dom apa. Napatay ng amo ang malaking taksil na si General Yuan. May pag-asa na ang ating Luo County. Hoy hoy hoy. Mabuhay ang amo. Inay, mahal, naging bayani na talaga siya. Pero, Kami ni Ruer, wala kaming naitulong. Sa halip, naging pabigat pa kami. tama ka, ate. Ano sa palagay mo? Susuklam kaya siya sa atin? Ay nako, ano ba ang sinasabi mo? Paano kayo maisusuklam ni Chi? Mga kababayan, bagamat nawala na ang mga tuta ng mga dayuhan, hindi pa tapos ang kaguluhan. Kung ayaw nating mapi, dapat tayong maging malakas sa sarili. Mahal, gusto kong matutong gumamit ng baril. Gusto ko ring protektahan ang Luo County. Ako rin, ayokong laging nakatago sa likuran mo. Gusto ko ring sumali sa milisya ng county. Ako rin, Kasama ko, Ako rin. Ako rin. Ako rin. mga kababayan. Mula ngayon, tuturuan ko kayong gumamit ng baril. Gumamit ng estratehiya. Gamitin ang ating lakas at dugo upang ipagtanggol ang ating tahanan. Ipagtanggol ang ating bansa. Ipagtanggol ang ating tahanan. Ipagtanggol ang huwaksya. Ipagtanggol ang ating tahanan. Ipagtanggol ang huwaksya. Dapat matatag ang braso. Sabi ng amo, huwag kang magpanik kapag bumaril. Itutok ang crosshair sa gitna ng target. Itinuro sa amin iyan dati ni Kuya Yang Lei. Ang mga miyembro ng Defense Corps ay dapat may dignidad. Kahit kahoy na baril ang hawak, dapat parang may hawak na totoong baril. Ate Soy, matututo ba talaga tayong lumaban sa mga dayuhan? Sigurado, bibigyan tayo ng amo ng totoong baril.
Kapag bihasa na tayo, magagawa na nating maging tulad ni Kuya Yang Lei, hindi na maapi ng mga dayuhan. Tama. Kailangan nating ipagtanggol ang Luoxian County. Hindi dapat masayang ang pag-alay ni Kuya Yang Lei. Ipagtanggol ang Luoxian County. Galing sa pagbaril. Magaling, magaling. Mahal. Magaling ba ang pagganap ko kanina? Mula ngayon, kayong dalawa, ang magiging deputy commanders ng Luoxian Defense Corps. Ang ganda. Makakapagtulong na talaga ako mula ngayon. Nga, sa wakas, hindi na ako. Nakatayo lang sa likod mo at nababagabag. Halika na, ipakikilala ko kayo sa isang matagal ng kaibigan. Yang Lei, sa Luoxian ngayon, wala nang nagugutom. Wala na ring inaapi. Maaari ka nang maging panatag. Kuya Yang, kami ng kapatid ko, ay deputy commanders na ng Luoxian Defense Corps. Sabi ng asawa ko, ikaw pa rin ang commander ng Defense Corps. Kumpleto na ang kagamitan ng Defense Corps natin ngayon. May mga tangke, eroplano, at kanyan. Kahit gaano kagulo ang labanan ng mga warlord sa labas, walang manggahas lumapit sa Luoxian. Ngayon, ang mga dayuhang iyon, kapag narinig ang pangalan ng asawa ko, nagtatago na lang. Ang Luoxian, mula sa isang maliit na bayan na may 50,000 katao, ay naging isang malaking lugar na may 200,000 katao. Sa puso ng mga mamamayan ng Luoxian, bayanin nila ang asawa ko. Binabati kita, host. Nagulantang ang 200,000 katao. Nakakuha ng 2 milyong puntos ng pagkamangha. Natitirang puntos ng pagkamangha, 100 milyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, hindi ko lang gustong mapuno ang tiyan ng bawat isa, kundi gusto ko ring mabuhay ang lahat ng may dangal. Yang Lei, ang daang hindi mo natapos, ako ang lalakad para sa'yo, ang bansang hindi mo na ipagtanggol, tutulungan kitang ipagtanggol. Ang maunlad na panahong ito ay magiging ayon sa iyong nais. Saludo!